Hey guys, good morning! Maganda umaga sa inyong lahat. And I'm here again, Mami Ria Palmarogas, para magbasa sa inyo ng mga Word of God o salita ng Diyos sa Biblia. So, basahin naman natin ngayon ang mangangaral o ang Ecclesiastes o ang mismong si Haring Solomon ang gumawa. So, come on guys, ang kawalan ng katarungan according to Mangangaral 3 verse 1 and chapter 4. Sabi rito, nakita ko rin sa ibabaw ng lupa na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahira ng kasamaan. Sa loob-loob ko ay hahatulan ng Diyos ang masasama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Tungkol sa tao, naisip kong sila ay sinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Ang hangganan ng tao at ng hayop ay iisa, kamatayan. Iisa ang kanilang hininga. Ang tao ay wala ng kaibahan sa hayop, pare-parehong walang kabuluhan. Iisa ang kauuwian, lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Sino ang nakatitiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa itaas at ang kaluluwa ng hayop ay mahuhulog sa kailaliman? Kaya naisip ko na walang pinakamabuti sa tao kundi magpasasa sa kanyang pinagpagalan. Wala na siyang ibang magagawa at sino ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya. Correct. Chapter 4 ng Mangangaral, nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Ang mga inaapi ay lumuluha ngunit walang tumulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ang sumisikil sa kanila. Dahil dito, naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa mga buhay. Ngunit higit na mapalad ang mga hindi isinilang pagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa ibabaw ng lupa. Nakita ko rin ang tao ay nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. Sinasabi nilang mangmang lamang ang maghahalukip-kip ng kamay at magpapakamatay ng gutom. Maaring tama, ngunit mas mabuting may kaunti kang inimpok na panatag ang iyong kalooban kaysa patuloy kang magpakahirap ngunit wala namang pakinabang. May mga bagay pa sa ibabaw ng lupa na nakita kong walang kabuluhan. Isang taong nag-iisa sa buhay. Walang kaibigan, ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa paggawa. Wala siyang kasiyahan, ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpapagalan. Ito man ay walang kabuluhan at malaking pahirap ng tao sa kanyang sarili. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari sila magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaari magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit ay hindi agad malalagot, lalo na ang tatlo. Ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting dihamak sa isang haring mangmang na ayaw pang tumanggap ng payo. Ang batang yaon ay maaari maging hari mula sa bilangguan kahit siya ay ipinanganak na mahirap. Nakita ko ang lahat ng nabubuhay sa daigdig at natiyak ko sa kanila ay may isang kabataang hahalili sa hari. Walang tigil ang pagdami ng taong nasasakupan ng isang hari, ngunit isa man ay walang pupuri sa kanya pagkamatay niya. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi rin sa wala. So sabi rito ni mangangaral ni Haring Solomon, sabi niya, huwag pabigla-bigla sa pangako, according to chapter 5 ng mangangaral. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, pagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipinapangako mo sa Kanya pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumaramang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng hindi tama. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya ng mayabang,
Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ng hindi mo tinutupad. Huwag mong pababayaan magkasala ka dahil sa iyong salita, alalaon bagay, mangangako ka at babawiin mo pagkatapos. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ang buhay ay walang kabuluhan. Huwag ka magtataka kung makita mong ang maliliit ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Huwag ka magtataka. Alalahanin mong ganoon din ang ginagawa ng nakatataas sa kanila at bawat pinuno ay may nakasasakop ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito may walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang nangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay di dalawin ng antok kahit labis siya sa pangangailangan. Ito ang isang napakahirap na nakita ko sa daigdig. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo walang dala ng sumipot dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghirapan. Sa ating pinaghirapan, narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo'y dumating, gayon din ang ating ayos sa ating pag-alis. Nagpapakahirap tayo ngunit wala ring napapala. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng balisa, hapis, karamdaman, at kabiguan. Kaya nga wala akong nakikitang pinakamabuting gawin ng tao sa daigdig kundi ang kumain, uminom, at magpakasasa sa lahat ng pinagpagalan niya sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Doon siya nakatalaga, ang tao. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Damahin ang kasiyahan sa lahat niyang ginagawa pagkat doon siya nakatalaga. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit maikli ang buhay niya sa daigdig pagkat puno naman ang kasiyahan. Chapter 6 ng Mga Ngaral. Narito ang isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa daigdig. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan at karangalan. Labis-labis siya sa lahat ng kailangan, sa kasawiang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Bagkus ay iba ang nakinabang. Ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sakit ng loob. Hallelujah, tama. Mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal ngunit hindi pinarangalan ang siya ay ilibing. Wala rin buting matatamo ang sanggol kahit siya ipanganak pagkat papanaw rin siya at malilimutan. Hindi nito nakita ang araw ni natikman ang mabuhay, ngunit mayroon naman siyang ganap na kapayapaan. Kaya mabuti pa siya nang hindi hamak kaysa sa isang taong nabuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Bukod dito, iisa ang uuwian ng lahat. Nagpapagalang tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailanman di siya nagkaroon ng kasiyahan. Ano ang kahigta ng matalino sa mangmang? Ano ang mapapala ng isang mahirap kahit malaman niya na ang pasikot-sikot ng buhay? Wala ring kabuluhan, para lang hanging nagdaan. Kaya mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa at ang tao ay di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya. Habang humahaba ang pagtatalo ay lalong nauuwi sa wala ang usapan at sino man ay hindi nakahihigit sa isa. Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalan tulad ng anino? Sino ang makapagsasabi
Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakdaring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda sa kamatayan. Hallelujah! Mas maigi ang saway ng matalino kaysa papuri ng isang mangmang. Ang halakhak ng mangmang ay tulad ng putok ng apoy, walang kabuluhan. Ang matalinong nandadaya ay para na ring mangmang. Ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang tiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Huwag mong itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iya'y tanong ng walang katuturan. Ang isang taong may taglay na talino ay para nang nakatanggap ng mana, at siya'y nakahihigit sa iba. Ang tulong na magagawa nito sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao ay maililigtas ng kanyang karunungan, iyan ang kabutihan ng karunungan. Dili-dilihin mo ang ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaloktot niya? Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang makaalam kung ano ang mangyayari bukas? Sa loob na maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. Nakita ko ang tao ay namamatay kahit siya mabuti at may masamang nabubuhay ng matagal. Huwag kayong magpakabuti o magpakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Huwag ka namang magpapakasama ni magpapakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Huwag ka magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung matatakot ka sa Diyos. Higit ang magagawa ng karunungan sa isang tao kaysa magagawa ng 10 hari sa isang lungsod. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag mong pakikinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao at baka kalaunan ay mismong alila mo ang humamak sa iyo, pagkat alam mo sa sarili mo kung gaano nakarami ang iyong hinamak. Sa lahat ng bagay ay sinubok ko ang kaalaman sa pag-aakala ako'y matalino, ngunit napatunayan kong hindi pala, sabi ni Haring Solomon ng mga ngaral. Hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwaga nito para sa atin na maunawaan. Nagpatuloy ako sa pagdidili-dili, nagsuri ako mabuti at mataman kong siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama at kaululan ang magpakamangmang. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag, at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay lumalayo rito, ngunit napahuhuli ang mga masasama. Sinabi ng mga ngaral, pinag-ugnay-ugnay ko ang lahat ng bagay na ito at aking natuklasan. Pagkatapos ng mataman ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino, at sa 1,000 na babae, walang matalino kahit isa. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao ay nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Chapter 8, Sino ang ipapantay sa taong matalino na nakasasaliksik sa lahat ng bagay? Ang kaalaman ay nagpapasaya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala.
Sundin mo ang utos ng hari at huwag padalos-dalos sa pagbibitiw ng pangako sa Diyos. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mong ipagpipilitan ng anumang labag sa kalooban niya pagkat maaari niyang gawin ang magustuhan niya. Tama. Ang utos ng hari ay hindi mababali at walang makatututol sa anumang gawin niya. Ang masunurin ay hindi mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at paano dapat isagawa. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng mga bagay, ngunit di natin ganap na nalalaman. Walang makapagsasabi kung ano ang maaari mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Lahat ng ito ay nakita ko habang pinagmamasdan ang pangyayari sa daigdig. Sa daigdig na ito, ang iba'y may kapangyarihan, malulupit at maliliit, ay api-apihan. May nakita akong masasamang taong inilibing. Ngunit, pag-uwi ng mga nakipaglibing, ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan. Ito man ay walang kabuluhan. Ang hatol na sa kasamaan ay hindi agad ginagawad, kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Kung sa bagay, daan-daan man ang kasama ang gawin ng masama ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid, pagkat siya'y may takot sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makabubuti sa kanya. Maaga silang mamamatay pagkat di sila natatakot sa Diyos. Narito pa ang isang bagay na mahirap unawain sa ibabaw ng lupa. Ang dapat mangyari sa masama ay sa mabuti nangyayari, at yaong dapat mangyari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Ito man ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasasa sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magpakasaya. Ito ay magagawa niya habang siya'y nabubuhay at gumagawa sa ibabaw ng lupa. Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, sabi ni Solomon, lalo akong naniniwalang kahit mag-iisip ang tao araw at gabi, hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit paano ang gawin niya pag-iisip, hindi niya mauunawaan. Maaring ipalagay na matalino na alam niya ang mga bagay na ito, ngunit ang totoo ay wala siyang nalalaman. So guys, tumalon tayo sa mga Ngaral 12, chapter 9. Sabi niya rito, hallelujah, napakaganda guys. Lahat na nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niya mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at sinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos pagdating ng panahon. Kahit ngayon din. So, darating ang araw na tatanda tayo. Mawawala ang kasiyahan ng pag-inom ang pagkain. Nothing. Everything is meaningless. Walang kabuluhan. Kung nagsilbi ka sa Diyos ng mga panahong bata ka pa, yun ang may kabuluhan. Yun ang importante sa buhay. Kasi ginawa tayo ng Diyos para gawin yun. Yun lang ang duty ng tao sa mundo. Kung hindi mo magagawa yung gagawa ka ng kasamaan, walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa mo. Ang pagpaplano mo ng masama, walang kabuluhan. Hindi naman yun ang mangyayari. Ang pangyayarihin pa rin ng Diyos yung gusto niya mangyari ng Diyos. So guys, nalaman natin dito na ang Haring Solomon, ang pinakamatalino at pinakamayamang tao sa balat ng lupa, ay nag-conclude na ang buhay ay walang kabuluhan. Everything is meaningless.
Siguro dahil mamamatay na siya nito. And naisip niya, lahat ng pinagpagalan niya, lahat ng pinaghirapan niya, mga kayamanan, katalinuhan, pagsusulat ng aklat, walang kabuluhan dahil mamamatay din siya, iiwan niya lahat ng bagay na ito sa lupa at siya ay mapupunta na sa langit. Sana naisip man lang niya na, pupunta na ako sa langit. So, may kabuluhan pala ang pagkamatay, di ba? Yun. Pero hindi niya yun naisip. Kasi actually, yun totoo. Yun lang ang pag-iisip ng tao. Ako medyo may pagka-abnormal ako. Kaya, ibang takbo ng pag-iisip ko kesa sa isang natural, normal na tao. So, abnormal ako, guys. Yun. So, nalaman nyo na. Yun. So, may pagka-abnormal ang utak ni Mami Ria. So, naisip ko, sana inisip man lang niya na lahat ng ginawa niya noon, nagkaroon ng kabuluhan kasi na-enjoy niya lahat. Katulad nun, hari siya. So, masasarap na bagay ang kinakain niya, masasarap na pagkain, masasarap na bagay ang tinatamasa niya. Tapos nang mamamatay na siya, nagulat ako, sabi niya, walang kabuluhan ang lahat na nangyari sa akin. Sabi ko, sira ulo pala si Haring Solomon, katulad ng mga tao. So, may pagkasira ang ulo ng mga natural na tao. Yung mga tinatangkilik nila, hindi nila pinagpapasalamat sa Diyos. So, nagiging walang kabuluhan ang lahat. So, pag malapit na tayong mamatay, sipin na lang natin, guys, na, langit na! So, mapupunta na tayo sa langit. Pagkatapos natin magtamasa ng kabutihan ng Diyos nung nandito pa tayo sa lupa, pupunta naman tayo sa langit, pakasama na natin ang Diyos at ang mga mahal natin sa buhay! Woo! Yun ang dapat na iniisip ni Solomon. Kung ano-ano iniisip niya na nakakalungkot. Tama yung sinabi niya na sa kabilang dako, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang daw ang kanya masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito lang ang buong katungkulan ng tao sa lupa. Tama, correct. Matalino talaga itong si Haring Solomon. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihi, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Siyang magja-judge sa mga ginagawa natin. Kung karapat-dapat ba tayong bigyan ng gantimpala o dapat ba tayong parusahan. So, that's it, guys. So, nabasa na natin ang buong mga ngaral or Ecclesiastes na sulat ng na isinulat ng anak ni Haring David. Walang iba kundi si Haring Solomon. Anak niya kay Bathsheba. And naging mariwasa daw ang Israel, ang buong Israel ng 40 years dahil kay Haring Solomon nung siya ay naghari. So, hindi nangyari yung kariwasaan, yung prosperity sa Israel nung panahon ni David. Naging hari din si David, di ba? So, nangyari yung prosperity, saka yung sobrang sarap ng buhay doon sa panahon ni Haring Solomon, 40 years. So, sana, payo kay Haring Solomon, hindi siya nang hinayang sa mga nakamtay niya sa lupa nung bata pa siya, nung nabubuhay pa siya. Kasi nung malapit na siya mamatay, nang hinayang siya, parang ayaw niyang mamatay. Kasi sabi niya, malungkot, walang kahalagahan ng buhay, walang kabuluhan, na everything is meaningless. Dahil mamamatay na ako, sabi niya. Maiiwan niya na yung mga bagay sa mundo. Lahat ng tao ganyan mag-isip, tulad ni Haring Solomon, pag namamatay na. Ako hindi. Ako lagi ako masaya. Nakatuon ang puso at isipan ko sa langit sa Diyos. So, mas higit ako sa kanya. Kaysa siya ang pinakamatalinong tao at pinakamayamang hari sa buong mundo, mas higit ako sa kanya. Jesus loves us, but I'm Jesus' favorite. Ayan! Nakakatuwa. Kasi nga, ako nakakaranas ng paghihirap ng mga dapat masasamang tao ang naghihirap. Ako nakakaranas. So, paborito ako ng Diyos. Kaya ako ang pagpapalain niya. Yun. Hindi ang mga yan. Okay? So, yun ang hustisya. Yun ang justice. Yun ang katarungan ng Diyos. Dito sa lupa. Sorry ka, Satanas. Ganun ka lang. Salbahay ka pa. Kaya talunan ka na kay Panginoong Jesus. So guys, this is for now. This is Mami Yang, Ria Palmarogas, wishing you the best in life. Mwah, mwah, mwah. And happy
Happy Tuesday everyone! September Tuesday. September 4 na ba ngayon? September 5. So, thank you God for being with us every day sa buong buhay namin na to. And salamat sa katarungan mo. Nasa iyong hustisya. At ito pa ang mangyayari guys. Vengeance is of God. Ang paghihiganti ay nasa Diyos. Kung iniisip natin na wala tayong kakampi sa mga ginagawa sa ating pananalbahe ng mga tao, huwag kayong mag-alala. Diyos ang gagante sa kanilang lahat. Sa kasalbahihan nila sa atin. Hintayin nyo lang. Be still and know that He is God. Hallelujah. So, huwag tayong gagawa ng paraan. Diyos ang bahala. Okay guys? So, ang gawin natin, i-share natin sa ibang tao ang kagabutihan ng Diyos sa buhay natin at ang pagdating ni Jesus, ng Panginoong Jesus dito sa mundo, i-share natin sa lahat ng tao yun. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang duty ng mankind dito sa mundo. And meron tayong gagawin, guys. Yun ang gagawin natin sa mundong ito. And sundin natin ang kalooban ng Diyos. Yun lang ang gagawin natin. And siya na ang bahala. Diyos na ang bahala sa mga taong nananalbahe sa atin. Okay? So, bye for now. See you next time. See ya! Bye! Mwah! Bye!